Nung una, walang may pakialam sa sakunang ito. Nagsimula ito sa ilang dosenang araw ng matinding init. Umabot pa nga ng 45 degrees ang pinakamataas na temperatura. Tapos, natuyo ang mga bukid at nawalan ng tubig ang mga lawa. Nagmamadali ang mga tao sa kalsada. Halos wala nang gustong tumambay sa labas. Habang naghihintay ako sa stoplight, napasulyap ako sa cellphone ko. Alas 5 na ng hapon pero 38 degrees pa rin ang init. Hapon na sana, pero hindi pa rin lumulubog ang araw, kaya akalain mong tanghaling tapat pa rin. Iba talaga ang init ngayon, parang may mali. Nakaupo lang ako sa loob ng kotse ko. Pinagmamasdan ng paligid. Halos mamilipat ang hangin sa sobrang tindi ng sikat ng araw. Yung mga building sa malayo, parang umuugan na nasa ilalim ng tubig. Nagmaneho ako papunta sa supermarket para mamili ng mga gamit. Kasi, bigla ko na lang na-realize. Kaninang tanghali sa opisina, dapat maingay ang mga insekto dahil summer, pero nakakabinging katahimikan ang nandoon. Ang tanging maririnig mo lang sa labas ay ang ugong ng mga aircon. Kung aabot pa rin sa 40 degrees ang init sa mga susunod na araw. Maglilive na talaga ako sa trabaho para magpalamig sa bahay. Pero bago yun, may isa pa akong kailangang gawin. Pagpasok ko ng supermarket, sunod-sunod akong umutang sa mga online lending app. Sa isang iglap, umabot ng 700,000 ang laman ng bank account ko. Nagkakagulo ang mga tao sa pagbili ng mga malamig na inumin, pero dumiretso ako sa mga estante sa likuran. Kumuha ako ng napakaraming high-calorie na pagkain. Isang babaeng naka-spaghetti strap, na may nakadikit na malamig na coke sa mukha niya para magpalamig, ang napairap sa akin. Kuya, ang init-init na nga ng panahon, bakit yan pa ang binibili mo? Nakakaumay namang tingnan yan. Hindi ka ba natatakot na lalong may naitan ng katawan mo? Hindi ko na lang siya pinansin. Kung totoong ang katapusan na ng mundo dahil sa init, calories ang magliligtas sa buhay natin. Tanging mga pagkaing mataas sa asukal at asin na matagal masira. Ang magpapabuhay sa tao ng ilang araw pa sa gitna ng desperasyon. Tinambak ko ang mga pinamili ko sa counter at sinabing, kukunin ko lahat ng to. Tapos, bigyan mo pa ako ng 5 kahon ng tubig. Gusto ko yung room temperature lang. At kailangan ko na ngayon. Pakidala na rin lahat yan sa may kalsada. Makalipas ang 5 minuto, puno na ang kotse ko ng mga pinamili. Boss, nandito ako. Nasa labas ako ng supermarket. Nagpabok pa nga ako ng lalamove para maghakot ng mga gamit ko. Kinabukasan, pumunta ako sa isang pagawaan ng yelo para bumili ng marami. Ang palusot ko, kailangan ng kumpanya namin para sa isang experiment. Nilagay ko yung mga yelo sa mga styrofoam box, tapos binalot ko ng kumot sa labas para hindi agad matuno. Bumili rin ako ng ilang dosenang sako ng bigas sa daan, at kumuha ng mga tagahakot para iakyat ang mga ito sa unit ko. Akmang ilalabas ko na sana ang susi ko para buksan ang pinto, nang biglang tumunog at bumukas ang pinto sa tapat. May sumilip mula roon. Ang kapitbahay ko pala, si Lizzie yan yun. 2 taon na akong nakatira dito, pero hindi pa yata aabot sa 5 beses kaming nag-usap. Kumurap-kurap si Lizzie yan yun, tiningnan ang mga nakatambak kong gamit, at nagtanong. Mr. Long, magbubukas ka ba ng sari-sari store? Napatigil ako sandali nang marinig ko yun. Napatingin ako sa kanya, at sa loob ng kwarto niya. Punong-puno yun ng mga action figures, tela, at mga styrofoam board. May nakita pa akong peking chainsaw sa gilid. Chainsaw ba yan na de baterya? Props ko lang yan. Ginagamit ko lang panghiwa ng styrofoam. Pagkarinig ko nun, may binigay na agad akong label sa kapitbahay kong to sa isip ko. Isang inosenteng tao na madaling pakanabangan. Hindi ako magbubukas ng tindahan. Payo ko lang, mag-imbak ka ng maraming tubig ngayon. At itago mo ng maayos yung mga styrofoam mo. Kasi madaling magliyab yan. Pagkasabi ko nun, hinail ako na agad ang mga gamit ko papasok at tinapos na ang usapan. Pagkapasok ko sa loob, hindi na ako nagpahinga. Sinet ko agad ang aircon ko sa 20 degrees. Para mapanatiling malamig sa loob, nagkukumahog kong pinuno ng tubig ang bathtub, lababo, mga timba. At kahit anong pwedeng paglagyan ng tubig. Tapos, agad kong nilabas ang mga industrial ice blocks mula sa styrofoam box. Pinagbabasag ko ang mga yelo para lumiit, at binalot ang mga ito sa tuwalya. Siksik ko ang mga ito sa freezer. Kapag nawala na ng kuryente ang ref, ang tagal ng lamig ay nakadepende sa dami ng laman nito. Kapag mas puno, mas matagal itong lalamig. Pagkatapos ng lahat ng ito, alas 7 na ng gabi. Kinuha ko ang cellphone ko, at binuksan ang group chat naming mga nakatira sa building. Nagkakagulo na sa group chat. Nandyan ba ang admin? Bakit wala pa rin kuryente? 2 oras na tayong brownout. Nakakabaliw na. Hindi na kaya ng mga matatanda dito sa bahay. Balita ko, sumabog daw ang substation. Totoo ba yan? May yelo ba kayo dyan? Bibilhin ko ng mahal. Nilalagnat ang anak ko. Mabuti na lang at nakutuban ko agad kaya nakapaghanda ako. Kung hindi, isa rin sana ako sa mga nagmamakaawa sa group chat. Pinatay ko ang group chat at nagbukas ng isang foreign weather forum. Nanlamig ako at napigilan ng paghinga ko sa nakapint na satellite map sa homepage. Kulay pula na nagkukulay ube na ang heatmap. Isang napakalaki at nakaperming high-pressure heat dome. Ang direktang nakapatong sa lungsod natin. Ang graph ng surface temperature ay pataas ng pataas sa nakakakilabot na anggulo. Bukas, aabot daw sa 46 na degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura. Binaba ko ang cellphone ko at lumapit sa bintana. Sinara ko ang lahat ng blackout curtains. Kumuha rin ako ng mga lumang kumot at ipinako sa window frame para maging pansamantalang panang galang sa init. Sa dilim, sunod-sunod ang wangwang ng ambulansyang naririnig ko mula sa ibaba. Ito na ang simula ng unang gabi ng matinding init. Alas 2 na ng madaling araw, pero ang thermometer sa loob ng kwarto ay ayaw pa rin bumaba sa 29 na degrees Celsius.
Nakatodo na ang aircon, at napapaligiran na ng mga industrial ice packs, pero mainit pa rin talaga. Naisip ko, hindi aabot ng 3 araw kung ganito lang ang gagawin ko para magpalamig. Agad kong binuksan ang isang spreadsheet. Dito nakasulat ang survival list na 3 oras kong pinag-isipan. Kinuha ko ang susi ng kotse at nagmamadaling lumabas para bumili ng supplies. Nagpunta ako sa hardware wholesale market sa labas ng lungsod para kumuha ng materyales. Boss, bibili ako. Bibilhin ko lahat ng bubble foil insulation nyo. Pati na rin ang lahat ng styrofoam boards nyo. Basta on hand, babayaran ko ng cash ng buo. Kukunin ko na ito bago pa magumaga. Aba, big time boss. Gaano karami bang materyales ang kailangan mo? Sabi ko nga, lahat. Kailangan ko rin ng mga spray foam, sealant, at industrial duct tape. Tsaka, kung may polyurethane spray kayo na pang cold storage, kukunin ko rin. Biglang nagiba ang tray tone ng boss sa akin. Ginice pa niya yung boy nila sa atep. Para tulungan akong magkarga, nagpabok ako ng 2 lalamove para i-deliver ang mga ito. Pagkatapos sa hardware, dumiretso agad ako sa susunod kong pupuntahan ng walang tigil. Kung walang masyadong tao sa hardware, kabaliktaran naman sa batika. May maliit na pila sa labas. Karamihan sa kanila, bumibili ng gamot sa heat stroke at mga kulang fever patch. Umiwas ako sa pila at dumiretso agad sa duty manager. Pabulong kong sinabi, kailangan ko ng gamot sa pagtatae. Mga oral rehydration salts, ibuprofen, antibiotics. Pati na rin lahat ng adrenaline at gamot sa atake sa puso. Napatitig sa akin nang may paghihinala ang manager. Sir, may limitasyon po ang pagbili ng prescription drugs. Tsaka, doon po tayo sa labas pumila. Wala na akong inaksayang panahon. Bunot agad ako ng 2 makapal na bundle ng cash mula sa bag ko. 20,000 yun nakaka-withdraw ko lang sa nadaanan kong ATM kanina. Sa panahon ngayon ng mobile payment, ang mga pulang pera ay mayroon pa rin. Pinakamatinding dating sa paningin, naglabas ako ng isang na-photoshop na medical certificate at sinabing, may malala akong anxiety at hoarding disorder. May medical certificate ako. Kung hindi mo kukunin ang perang to, doon na lang ako sa kabilang tindahan. Lumunok ang manager, lumingga-lingga sa paligid kung saan hindi abot ng CCTV. Tapos mabilis na itinago ang pera sa drawer. Kukunin ko na sa warehouse ang mga kailangan mo. Huwag kang maingay. 6:30 ng umaga. Papasikat na ang araw. Nang unti-unting sumilip ang unang sinag ng araw. Saktong inuutusan ko ang mga trabahador na ipasok ang pinakahuling rolyo ng insulation foam sa elevator. Nakatayo ako sa bintana ng pasilyo habang nakatingin sa labas. Ang dating maaliwalas na langit ay biglang naging mapusyaw na kulay kahel. Ang sikat ng araw ay hindi na nakakabigay ng ginhawa, kundi parang mga sinag na nakakasunog ng balat. Sa mga halamanan sa ibaba, ang mga dahon ng lumang puno roon ay kitang-kitang nanunuyo at naninilaw agad sa ilalim ng araw. Nagsimula na ang morning rush hour sa mga kalsada. Walang tigil ang busina ng mga sasakyan, na mas masakit sa tainga kaysa sa dati. Isang office worker na nakasuot ng formal, na tumatakbo para humabol sana sa bus, ay bigla na lang nanghina ang mga tuhod. At napaluhod sa kumukulong aspalto, at hindi na muling nakatayo. Napasigaw ang mga tao sa paligid at naglayuan, pero walang ni isang naglakas loob na tumulong. Kasi lahat sila ay inuuna rin ng sarili. Talagang nakakasakal ang sobrang init ng hangin ng sandaling iyon. Isinara ko ang bintana para hindi ko na makita ang parang impyernong tagpong iyon. Naging bodega na ang bahay ko. Halos wala ka ng matapakan sa sala. Mga blok ng yelo, galon-galong tubig, bigas, delata, mga gamot, at mga materyales sa paggawa. Pero sa tingin ko, kulang pa rin ang mga ito. Sakto at magbubukas na ang malaking supermarket. Pupunta ako para pakiuwi ng mga huling batch ng supplies. 8:30 ng umaga. Nag-aanunsyo pa rin ang gobyerno ng yellow warning dahil sa matinding init. Pinapayuhan ng lahat na iwasan muna ang paglabas. Pero lahat ng tao ay nasa supermarket at baliw na nag-iimbak ng mga supplies. Tulak-tulak ko ang 2 shopping cart at nakipagunahan sa bilihan ng mga karne. Wala na akong pakialam sa presyo. Expiration date na lang ang tinitingnan ko. Maya-maya lang, napuno ko na agad ang 2 cart. Pagkatapos ay mabilis akong lumipat ng pwesto. Pumunta naman ako sa outdoor supplies area. Kapag nawalan ng kuryente, itong mga maliliit na butane gas lang ang magiging panggatong ko. Kumuha rin ako ng mga solar panel, baterya, at malalaking water bag na pangkampang. Nang biglang umingay ang speaker sa paligid at rinig ang static, paalala po sa lahat ng mga mamimili. Dahil sa sobrang taas ng konsumo sa kuryente sa ating lugar, posibleng mawalan ng kuryente pansamantala ang mall na ito. Hindi pa man natatapos ang anunsyo, 2 beses na kumurap ang malalaking ilaw sa itaas. Saka tuluyang namatay ang kalahati ng mga ilaw. Tumahimik ang lahat ng 1 segundo. At saka biglang nagkagulo at nagpanik ang mga tao. Umalis agad ako sa pila ng cashier. At lumipat ako sa self-checkout counter sa tabi. Pagkabayad ko. At pagkadampot ko ng pinakahuling plastic, tuluyan nang nawalan ng kuryente sa mall. Namatay lahat ng ilaw. Tanging ang mga berdeng ilaw na lang ng mga emergency exit ang nakabukas. Kinuha ko ang naihanda kong tactical flashlight at itinutok ang ilaw sa ibaba. Para makita ko ang daan. Saka ko binitbit ang daan-daang supplies pabalik sa kotse. Pagbalik ko sa kotse, napatingin ako sa dashboard. 42 degrees Celsius na ang temperatura sa labas. At 9:30 pa lang ng umaga. Umaga pa lang to ng pangalawang araw. Paparating pa lang ang totoong impyerno. Nagsimula na akong selyuhan ng mga bintana sa sala. Ang dating maliwanag na sala, ngayon ay balot na ng dilim. Pero ang dilim na ito, hinaharangan ng 5 sentimetrong pinto ang nagliliyab na mundo sa labas, kahit na nasa 31 degrees Celsius pa rin ang temperatura sa loob.
360, pero kumpara sa labas, para ng paraiso rito sa loob. Napaupo ako sa lapag dahil sa panghihina, at lumagok ng maraming malamig na tubig na may rehydration salts. Biglang tumunog ang cellphone ko para sa isang breaking news. Naglabas na ng red alert for extreme heat ang National Weather Bureau. Inaasahan ngayong hapon, ang temperatura sa ilang bahagi ng syudad ay lalagpas sa historical record na 46 na degrees Celsius. Pinapayuhan ng lahat na itigil muna ang anumang outdoor activities. May maliit ding nakasulat sa ibaba. Kinakapos na ang supply ng kuryente sa maraming lugar. Nagpapatupad na ng rotational brownout. Kaya maghanda ang lahat sa matinding init. Napangisi na lang ako at napabuntong hininga. HMPH, rotational brownout. Ang ganda pakinggan ah. Ang totoo niyan, random na pinapatayan ng kuryente ang mga tao bago pa tuluyang bumagsak ang power grid. Tapos, bigla akong nakarinig ng umaandar na barina. Sumilip ako sa peephole. Nakita ko ang kapitbahay ko sa tapat na si Lisian yun, binubutasan ng sarili niyang pinto. Tinanggal niya ang peephole ng pinto at pinalalaki ang butas. Tapos, may hinayla siyang malaking hose mula sa loob. At isiniksik sa butas. Exhaust pipe yun ng portable aircon ah. Pagkakita ko rito, nagets ko agad. Ang baliw na babaeng to. Sigurado, nag-overheat at namatay ang outdoor unit ng aircon niya, kaya dinala niya sa tapat ng pinto ang portable aircon niya. Balak niyang ilabas ang mainit na hangin sa hallway. Napamura na lang ako sa isip ko, henyo nga ang kaliwang utak nito. Pero tanga naman ang kanang utak. Henyo siya kasi alam niyang bibigay talaga ang outdoor unit kaya sa loob siya nag-exhaust. Kaso ang tanga niya dahil nilalabas niya ang mainit na hangin sa hallway. Ang temperatura nitong buong ika-16 na palapag ay biglang aabot sa mahigit 50 degrees Celsius. Siguradong may sisubog sa sobrang init. Padubog kung binuksan ng pinto para pigilan siya. Itigil mo yan. Gumagawa ka ba ng patibong? Ilalabas mo ang mainit na hangin sa hallway. Gusto mo bang gawing oven itong buong floor natin? Pinunasan ni Lisian yun ng pawis sa mukha niya. Halos maiyak na siya sa sobrang kaba. Pero, sisubog na kasi ang computer ko sa loob. Yung mga server ko, nandoon ang ilang daang terabytes ng mga drawing at 3D models ko. 70 degrees na ang temperature ng graphics card ko. Sira na ang outdoor unit ng aircon ko. Wala na akong magawa. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili ko. Medyo sabaw man itong kapitbahay ko, pero yung modified fan na hawak niya. Nakakamangha ang bilis ng ikot ng motor. Halatang na-modify ng matindi at isa itong brushless motor. Ang technical skills na yan ang kailangan ko ngayon. Kaya pinapasok ko siya sa loob. Dalhin mo rito yung mga hard drive at system unit mo. Yung mga importanteng gamit, ilipat mo rito. May yelo ako rito. Mapapababa nito ang temperatura ng pansamantala. Talaga, maraming salamat, idol. Idol, napakabuti mo talaga. Biglang nagdingning ang mga mata ni Lisian yun. Tatalikod na sana siya para tumakbo pabalik nang bigla ko siyang pigilan. Hindi ako nagcha-charity dito. Deal to. Umaandar pa ang outdoor unit ko ngayon. Pero mamayang 2:00 ng hapon. Kapag lumagpas na sa 46 na degrees ang init, siguradong mag-overheat yun at mamatay. Kailangan kong gawan mo ako ng water coolant spray system sa loob ng 2 oras. Para palamigin yung mismong outdoor unit. Pagkarinig dito, yumuko si Lisian yun at tiningnan ng mga nakakalat na simpleng pyesa. Kuminang ang mga mata niya sa sobrang excitement na parabang isang tech nerd na nakakita ng bagong project. Tapos, kumari pa siya ng takbo pa uwi para kunin ang mga tools niya. 2:00 ng hapon. Lumagpas na sa 46 na degrees Celsius ang temperatura. Bigla na lang namatay ang mga ilaw ko sa bahay. Nag-brown out na. Mula sa ibaba, nakarinig ako ng matitinis at nakakapanindig balahibong mga sigaw. May tunog pa ng mga binabasag na salamin. Pero, ang water cooling system na ginawa ni Lisian yun. Nagamit din sa wakas, sabay ng pagangat ng puting usok, na naging pinong ambon, bumubuga sa kumukulong radiator ng aircon sa labas. Umuga ng 2 beses ang aircon na kanina pa bumigay, at himalang humandar itong muli. Nalagpasan namin ang unang hagupit ng 46 na degrees, pero alam kong umpisa pa lang ito. Wala na ring signal ang cellphone ko. 10:30 na ng gabi. Nilabas ko ang natutunaw na agendas. Habang kumakain, nag-iisip ako. Kinakalkula ko ang natitirang kuryente. Habang dinidilaan ni Lisian yun ang kutsara niya. Naramdaman niya agad ang bigat ng aura ko. Boss, anong iniisip mo? Kulang na ba ang kuryente natin? Sisigat na sana ako, nang may marinig akong kaluskos. Sa labas ng makapal naming pintuan. May narinig akong kumikiskes na damit sa dingding. Mabilis kong tinapon ng tape ang umiilaw na indicator ng aircon. Para maging sobrang dilim ng buong bahay. Hawak ang isang infrared night vision goggles. Lumapit ako sa inayos kong peephole. Sa labas, nakadikit sa siwang ng pinto namin ang ale mula sa Unit 1604, sumisinghot. Malamig, may lamig dito. Sunod nito, may kumatok. Xiaolong, si Tita Wang mo ito. Alam kong nandyan ka, buksan mo naman ang pinto. Papasukin mo muna si Tita para magpalamig. Babayaran kita, sige na. Kinakabahang hinawakan ni Lisian yun ng lilian ng damit ko, habang mahigpit nang nakakapit sa hawakan ng modified na chainsaw. Malamig ang tingin ko sa peephole. Sa infrared lens, nakita ko ang baluktot niyang balto. Sa likuran niya, may 2 lalaking nakapwesto sa dilim. Ang 2 niyang anak na may hawak na palakol. Hindi ako kumibo mula sa loob. Naging atat ang boses sa labas. Ang pagkatok ay naging pagkalabog. Tumayo ang 2 lalaki at iniamba ang palakol nila. Nanginginig na sa takot si Lisian yun sa likuran ko, pero nanatili akong kalmado. Pinindot ko ang switch ng speaker sa tabi ng peephole. Subukan niyo lang galawin ang pinto ko. Bubuksan ko ang fire hydrant sa floor na ito. Wala mang tubig dyan.
Pero sapat ang high pressure gas niyan para mabasag ang eardrums nyo. Tsaka, naka-video na kayo. Naisend ko na sa group chat ng mga tenant. Pagkasabi ko nito, natigilan sila. Sa panahong hindi pa tuluyang gumuguho ang batas, may kaunting takot pa rin sila sa kahihiyan at pulisya. Tumatalab pa rin ito kahit papaano. Pero ang mas mahalaga, ang malamig kong boses ang nagbigay ng takot sa kanila. Bumulong ng mura ang isa sa mga lalaki. Tara na, hindi biro ang lalaking to. Sa taas tayo, may matandang mag-isa lang dun sa unit. Palayo ng palayo ang mga yabag nila. Nakahinga ng maluwag si Lisian yun. Napabagsak siya sa sahig. Grabe, kinabahan ako ng sobra. Papatay ba talaga sila? Lumingon ako sa kanya na naiilawan ng buwan. Oo naman, kapag umabot ng 42 degrees ang body temperature, masisira ang prefrontal lobe ng utak. Mawawala ang katinoan at magiging parang hayop ang tao. Gubat na ang hallway sa labas ngayon. Magpapalitan tayo sa pagbabantay ngayong gabi. Alas 4 ng madaling araw, tumunog ang malaking speaker sa subdivision. Attention sa lahat ng homeowners. Dahil sa patuloy na extreme heat, at hindi tiyak na pagbabalik ng kuryente, para masiguro ang inyong kaligtasan, binuksan ng management ang basement 2 parking lot para gawing temporary cooling shelter. 20 degrees ang temperatura sa basement. May sarili itong ventilation system at generator. Dalhin po ang inyong mga kailangan at pumili ng maayos papunta sa basement. Biglang napabangon si Lisian yun, kumikinang ang mga mata. May mapapalamigin na tayo. Siguradong presko sa underground parking lot. Pagkarinig doon, lumapit ako sa kama at hinawi ang kurtina. Sa ibaba, sa may entrance ng building natin. Nagkakagulo na ang mga tao at nagsisiksikan. Nag-aalangang nagtanong ulit si Lisian yun. Hindi ba tayo pupunta? Nanlilisik ang mga mata kong bamaling sa kanya. Alam mo ba kung gaano karami ang tao sa subdivision natin? Kapag pamalya ang ventilation system, biglang tataas ang carbon monoxide. Magiging isa itong malaking gas chamber. Pero pagdating ng umaga ng ikatlong araw, umabot na sa 51 degrees Celsius ang temperatura sa labas. At kahit ang ginawa kong kuta sa bahay, bibigay na rin. Nahihilo na ako, at ang bilis ng tibok ng puso ko. Ang underground gas chamber ba na yun, ang tanging paraan para mabuhay? Bigla akong tumayo, napakagatlabi ako at humawak sa pader. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Magiging oven na ang kwartong ito. Kahit delikado sa basement, kailangan nating sumugal at umasang gagana ang ventilation system. Kinuha namin ni Lisian yun ng mga gas mask at chainsaw, pati na rin ng ilang tubig at pagkain. Bumaba kami gamit ang fire exit. Oo nga't mas presko sa underground parking lot kaysa sa itaas. Pero siksikan naman ang mga tao. Ilang libong tao ang nagtayo ng mga toldas sa makipot na daanan. Sinilip ko ang tactical watch sa palso ko. Nakita kong, nasa warning level na ang carbon monoxide. Agad kong hinigit ang braso ni Lisian yun. Isa itong malaking kabaong. Huwag na tayong pumasok sa loob. Dito lang tayo sa gilid malapit sa exit. Para makatakas tayo agad. Sumapit ang alas 11 ng umaga. Ang sakuna, laging nangyayari ng walang babala. Isang lalaking naglalaro ng baraha sa di kalayuan, ang bigla na lang natamba. Inakala ng mga kasama niya na nagbibiro lang siya. Pero nang yugyugin nila ito, natamba na rin sila, at sunod-sunod na rin nakaranas ng sintomas ang iba. Biglang sumiklab ang takot, libu-libong tao ang nagkanya-kanyang takbo, parang mga langaw na walang ulo. May gustong makalabas, may gusto namang magtago sa mas looban. Hinayla ko si Lisian yun at akmang tatakbo na kami. Pero ang fire exit door papunta sa basement. Na-jam dahil sa init, parang tsunami na sumugod ang mga tao mula sa likuran namin. Kinuha ko ang shovel ko, iwinasiwas ito at sumigaw. Tumabi kayo kung ayaw ninyong mamatay. Lisian yun, buksan mo ang pinto gamit ang chainsaw. Dahil sa kaba, kusa na lang kumilos ang katawan ni Lisian yun. Nanginginig siyang hinayla ang PC ng modified chainsaw. Itinapat niya ang umiikot na talam sa bisagra ng bakal na pinto. At sa isang malakas na kalabog, bumagsak ang fire exit door. Isang matinding alon ng init ang pumasok sa basement. Hinayla ko si Lisian yun patungo sa hagdanan. Ang mga malalaking salamin sa lobby sa ground floor ay basag-basag na dahil sa init. Hinawakan ko ang ulo ni Lisian yun para protektahan siya at dir-diretsong tumakbo. Sira na ang elevator. Kailangan naming akyatin ang ika-16 na palapag. Pagsapit namin sa ika-8 palapag, sa mukha na si Lisian yun. Ibinuhos ko ang natitirang tubig sa dala kong tuwalya. Itinapali yun sa ilong at bibig niya, at ay nalalayan siyang umakyat. Pag-akyat namin sa ika-10 palapag, pinulikat na ang mga binti ko. Nanlalabo ang paningin ko. Nag-hallucinate na ako. Pinilit kong lumaban at tinapak-tapik ang dibdib ko. Nang makabalik kami sa kwartong 1601, nawalan na ng malay si Lisian yun. Napabagsak ako sa sahig, bago ako tuluyang mawalan ng malay. Narinig ko sa radyo ang putol-putol na babala dahil sa epekto ng solar flares. Inaasahang lalagpas sa 60 degrees Celsius ang temperatura bukas. Napahigi na lang ako sa sahig. Ipinikit ko ang aking mga mata at napangiti ng mapakla. Sige lang, tingnan natin kung sino ang unang maluluto ng buhay. Ika-4 na araw ng matinding tag-init, alas 5:30 ng madaling araw. Nakahiga ako sa sahig, nagising dahil sa pag-ubo dala ng sobrang tuyong lalamunan. Narinig ko ang isang mahinang daing sa tabi ko. Lumingon ako. Nakita ko si Lisian yun na nakasiksik sa sulok ng sofa. Maputlang mapatlo siya at halatang halata ang matinding dehydration. Pilit akong bumangon at kinapa mula sa backpack ko ang isang bote ng malinis na tubig. Dahan-dahan ko siyang pinainom ng 2 lagok. Nabilaukan ng kaunti si Lisian yun. Unti-unting lumino ang paningin niya at nagising. Hinayaan ko muna siyang makabawi ng ulirat. Pumunta ako sa banyo at nag-isip ng malalim. Nang tuluyan ng mahimasmasan si Lisian yun, nagsalita ako. Gagawin nating life support cabin ang banyo.
Yan ang pinakamaliit at pinakaselyadong kwarto rito. Hindi nagtagal, ipinasok naming dalawa ang lahat ng gamit sa loob ng banyong 5 square meters lang ang laki. Ipinasok ko ang isang kahon ng butane gas at mga baterya. Kailangan na natin ng galing mo. Gusto kong i-modify mo ang exhaust fan para maging air intake, tapos lagyan mo ng filter. Gagawa tayo ng positive pressure environment para hindi makapasok ang init mula sa labas. Dahil sa matinding kagustuhang mabuhay, pagsapit ng 10:00 ng umaga. Tuluyan na naming naayos ang banyo. Puno ang bathtub ng naipon naming tubig. Tinapon namin ito ng makapal na foam board para hindi sumenga. Nilagay namin ang lahat ng yelo sa isang nakasabit na basket sa ibabaw ng bathtub. Pag natunaw ang yelo, hihigupin nito ang init. Mas mabigat ang malamig na hangin. Kaya natural itong bababa at babalutin ang ibabaw ng tubig sa bathtub pati na rin ang sahig kung saan kami nakahiga. May ilang maliit na USB fan na nakasabit sa dingding, nakakabit sa baterya, para kahit papaano ay may umikot na hangin. Ang tanging ilaw lang namin ay isang video light na nakaset sa pinakamadilim na mode. Para mas mapigilan ang init, tinapon ko ng 3 patong na seal tape ang siwang ng pinto at nagsabit pa ng makapal na kumot sa loob. Sa sobrang sikip ng kwarto, tanging ang mabigat naming paghinga ang maririnig. Tiningnan ko ang thermometer sa dingding, 32 degrees Celsius. Kahit mainit pa rin, kung ikukumpara sa parang impyernong init sa labas, para na itong paraiso. Nakasiksik si Lysian yun sa sulok malapit sa bathtub, mahigpit na hawak-hawak ang na-modify niyang chainsaw. Hanggang kailan tayo tatagal dito? Tanong ko habang nakadekwatro sa ibabaw ng inidoro. Tatagal pa ng 15 araw ang tubig natin, 20 araw naman sa pagkain. Hanggang bukas ng gabi na lang ang yelo natin. Paano pagkatapos ng bukas ng gabi? Patayan na pagkatapos nun. Hanggat hindi tayo na-dehydrate, mabubuhay tayo. Ang mahalaga ay, biglang nakarinig kami ng boses ng isang taong nanginginig sa takot mula sa radyo. Tulong, nandito kami sa Xingfu Jiayuan. May tao ba dyan? Nababaliw na sila. Kumakain sila ng. Biglang naputol ang signal. Pinatay ko ang radyo. Seryoso akong napatingin kay Lysian yun. Ang mahalaga, walang ibang makakapasok dito. 2:00 ng hapon, nakarinig ako ng malalakas na kalabog mula sa itaas. Kasunod nito ang mga nakakikilabot na tili. Ang bilis masira ng mundong ito. Mas mabilis pa sa inasahan ko. Hindi lang sinunog ng init ang katawan ng mga tao. Sinunog din ito ang kanilang moralidad. Walang ano-ano'y biglang nanigas ang buong katawan ko. May narinig akong ibang tunog. Tunog ng pilit na sinusungkit ang security door namin sa sala. Kung gagamitan nila ito ng dahas, hindi talaga kakayanin ang pinto ko. Agad kong pinatay ang camping light namin. Binalot ng matinding dilim ang banyo. Kinuha ko sa likuran ko ang military shovel at inabot kay Lysian yun ng modified na chainsaw niya. Huwag kang maingay kahit anong mangyari sa labas. Huwag kang gagawa ng ingay. May naririnig akong 3 yabag sa sala. Sinundan nila yung mga tulo ng tubig sa sahig hanggang sa makarating sila sa pinto ng banyo. May narinig akong matinis na boses na nagsabi, "May pinto rito, may nakasabit pang kumot, hehe, siguradong nagtatago sila sa loob. Sirain nyo yan," utos niya, at kasunod nito ang 2 malalakas na kalabog. Alam kong bibigay na yung pinto. Agad kong binilinan si Lysian yun. "Mamaya, paandarin mo yung chainsaw, kahit anong mangyari, hiwain mo lang." May butas nang nagawa sa pinto, tapos may pumasok na isang maruming kamay. Sinubukan nitong abutin yung doorknob. Tapos, umugang ang malakas na tunog ng chainsaw sa loob ng banyo. May chainsaw, may baliw sa loob ng kwartong to. Nagsipagtakbuhan sila palabas. Dinig na dinig ko yung pagkakadapa nila at pagbangga sa mga pader habang tumatakas. Wala sa sariling napabulong si Lysian yun. Nakapanakit tayo ng tao. Muli kong binuksan yung camping light. Tumingin ako kay Lysian yun at malamig na sinabi, "Sira na ang pintong to. Pati yung insulation, nasira na rin. Dahil sila na mismo ang lumapit sa atin, kailangan natin silang bigyan ng magandang ganti." 5 araw ng matinding taginit. Ang init ay hindi na lang basta pakiramdam. Isa na itong nakamamatay na sumpa. Pinulot ko yung mga gintong singsing. At mga Rolex na relo na naiwan nung 3. Pero bigla na lang, sumabog yung isang high pressure na gamit sa 15 palapag. Gumapang ang apoy paakyat dito sa 16 na palapag. Pagkakita ko nun, agad kong itinapon sa bathtub yung 2 pinakamalaking kumot. Tumumbas ng halos 50 kilo. Yung mga kumot na basang-basa ng tubig na ibinitin ko sa balkonahe. Pagsara namin ng pinto ng balkonahe. Isang mas malakas pang pagsabog ang umugang mula sa baba. Malamang ay tangke ng gas yun. O kaya mas malaking lalagyan na may pressure. Tumama ang mga talsik nito sa basang kumot. Nakakabinging kalabog ang narinig namin. Tinitigan ni Lysian yun ng tuyot na bathtub. Umiyak siya ng puno ng kawalan ng pag-asa. Para lang patayin ang apoy. Nagamit namin ang 80% ng natitira naming tubig. Tiningnan ko yung itim na usok na unti-unting nawawala sa baba. Basag ang boses kong sinabi, "Kung wala na tayong tubig, edi mga agaw tayo." Nanakawan natin yung halimaw na kumakain ng tao sa 17 palapag. Siguradong may mga gamit pa siya. Dahil sa sunog, humina ang istruktura ng building na to. Ito na ang pagkakataon natin para baligtarin ang sitwasyon. Hasaan mo pang mabuti yung chainsaw. Susugod tayo mamayang gabi. 6 na araw ng matinding taginit, 2:00 ng madaling araw. Tuluyan na kaming nawalan ng tubig, kuryente, at internet. Bago pa man kami makaalis, may narinig kaming 3 mahaba at 2 maikling katok sa pinto. Agad kong hinawakan ng mahigpit yung armas ko para maghanda. May narinig akong boses ng isang lalaki mula sa labas. "Ako to, si Dr. Zhao mula sa kwarto 1603. Huwag kayong mag-alala, hindi ako nandito para magnakaw. Nandito ako para makipagpalitan." "Anong klaseng palitan?" tanong ko.
Amoy na amoy ko yung alcohol at betadine niya. May mga gamot kayo, di ba? Na-heatstroke yung anak kong babae at na-comatose. Kailangan niya ng IV fluid at gamot sa lagnat. Bilang kapalit, bibigyan ko kayo ng impormasyon kung saan makakakuha ng tubig. Inutusan ko siyang ipasok sa butas ng peephole. Yung ibibigay niyang impormasyon. Tapos, nagpatuloy sa pagsasalita si Dr. Zhao. May putik sa ilalim ng artificial lake na pwedeng salin para maging tubig. At tuwing madaling araw, may trap ng yelo na tumaob malapit sa mga halamanan sa gilid ng lawa. Insulated yung lalagyan nun, kaya malamang may natitira pang tubig doon. Nanahimik ako at nag-isip ng 2 segundo, tapos pumayag na ako. Bago umalis, sinabi rin ni Dr. Zhao ang tungkol sa mga grupo sa building. Yung Bird Hugo sa 17 palapag, isa pa lang dating nagtatrabaho sa Katayan. Puntirya nilang patayin yung mga nag-iisa. Yung mga nasa lagpas 20 palapag, sila yung alyansa sa itaas. Hindi lang nila hinaranggan yung mga hagdan, malamang may mga baril din sila. Tayo na lang ang natitirang mga walang grupo. Alas 4 ng madaling araw, handang-handa kami ni Lee Sian Yun, at paalis na. Bago yan, tiningnan ko muna yung mga drain sa sahig. Napansin kong sobrang lamig dun sa 2 palapag ng basement. Kaya pinabago ko kay Lee Sian Yun yung dati naming water cooler para maging ground cooler. Gamit ang reverse chimney effect, gumamit kami ng ventilador para higupin paakyat yung malamig na hangin mula sa pinakailalim ng drain. Papadaanin yun sa filter bago pumasok sa loob ng banyo namin. Hanggat hindi barado yung tubo ng tubig. Dati sa itong natural at walang hanggang source ng malamig na hangin. Bumaba na kami, sinundan namin yung mapa hanggang sa artificial lake sa likod ng subdivision. At tama nga, may isang nakataob na puting truck ng mga sundalo dun. Pero parang may mali, may ilaw sa paligid ng truck. Pagkakita ko nun, hinayla ko agad si Lee Sian Yun at nagtago kami sa mga halaman. May 3 lalaking may hawak na mga bakal at mahahabang kutsilyo ang nakapalibot sa truck. Sumigaw yung isang kalbo, buwisit, nakakandado. Pangalawa, kunin mo yung acetylene torch. Sunugin mo yung lock. Kung hahayaan ko silang sunugin yun gamit ang torch, siguradong magiging singaw na lang ang mga yelo sa loob. Tsaka, nakataob yung truck na to. Kaya saktong nasa itaas yung tangke ng gas. Nung makita ko yun, may pumasok na. Isang baliw na ideya sa isip ko. Ginamit ko yung tirador, para ipitik yung mamahaling relong Rolex sa paanan ng kalbo. Nung mismong sandaling nagkagulo yung 3 para paggagawan yung relo. Doon na sila nawala sa focus. Sinindihan ko yung hawak kong Molotov tsaka ko ibinato sa kanila. Tumama yun at pinasabog ang tangke ng gas ng truck. Isang napakalaking apoy ang biglang sumiklab pataas. Hinayla ko agad patayo si Lee Sian Yun, at tumakbo kami sa kabilang gilid ng truck para hindi masunog. Inutusan ko siyang pumasok sa loob para kumuha ng tubig. Pagkatapos ng 10 minuto, hinayla namin ang nasa 40 kilong bigat ng tubig, at mabilis na nagtago sa mga guho ng madaling araw. Pagbalik namin sa banyo, plano kong gawing isang maliit na chemical plant yung lugar. Gamit yung 64 na gradong init ng araw sa labas, gagawin ko namang isang malaking solar distillation room ang balkonahe. Sinuot namin lahat ng proteksyon sa katawan at nagsimula na. Gumawa kami ng passive distiller gamit ang mga plastic na kahon, cling wrap, at mga PVC pipe. Sa pinakailalim, may isang itim na tray na puno ng maruming tubig. Sa ibabaw naman, nilagyan namin ng nakahilig na salamin. At sa pinakababa, may nakakabit na tubo. Nadadaloy papunta sa timba sa loob ng kwarto. Kahit hindi ganun kabilis, at 3 hanggang 4 na litro lang ng tubig ang nagagawa nito kada araw, sigurado namang malinis na malinis to. Nang masolusyonan ko yung problema sa tubig, hindi ako tumigil. Hinayla ko yung isang itim na plastic box mula sa ilalim ng kama. Pagbukas ko, sumalubong sa akin ang amoy ng basang lupa. Sa loob, may mga nakahilerang mapuputing bilog na parang mga mansanas. Sa madilim at basang banyo na to kung saan dirdiretso ang malamig na hangin. Isang perpektong paraiso para patubuin ang mga fungi. Kinuha ko yung mga natirang bigas at dinurog yun. Para gawing bagong pataba, nakatingin lang sa akin si Lee Sian Yun habang seryoso ako sa ginagawa ko. Bigla siyang nakaramdam ng takot sa akin. Tapos, ginawa ko yung maliit at masikip na banyo, na parang isang maliit na space capsule. Umiikot at nagagamit ulit ang tubig, at ang hangin. Pati na rin ang pagkain. Dito sa patay na mundong to na may 64 na gradong init. Nakabuo kami ng sarili naming ecosystem na bumubuhay sa amin. Mabilis na lumipas ang oras at alas 11 na ng gabi. Yung radyo na kanina pa nakabukas pero walang nasasagap, biglang nakakuha ng bagong signal. Hindi tulad ng mga naririnig naming humihingi ng tulong dati, napakalakas at linaw ng signal na to. Kami ang Skyvault Alliance. Uulitin ko, kami ang Skyvault Alliance. Nandito kami sa 30 hanggang 32 palapag ng gusaling ito. Bubuo kami ng bagong sistema. At naghahanap kami ng mga taong may mga natatanging abilidad at kakayahan. Kabilang na, ngunit hindi limitado sa mga doktor, elektrisyan, at mekaniko. Kung mayroon kayong natatanging kasanayan, pumunta lang po sa hagdanan ng 30 palapag para sa interview. Kapag natanggap, sagot na namin ang pagkain at tirahan ninyo. May kuryente 24 na oras. Babala, sino man ang magtangkang pumasok ng sapilitan. Papatayin namin ng walang pag-aalinlangan. 3 beses na inulit ang broadcast na iyon. Tumigil si Lee Sian Wei sa ginagawa niya at tumingala sa akin. Kuryente buong araw. May solar panels kaya sila? Sigurado yun. Ang pinakatuktok na palapag ng gusaling ito ay isang malaking penthouse. Isang tech geek ang may-ari noon. Puno ng solar panels ang buong bubong. Sa ganitong tindi ng sikat ng araw, sobra-sobra ang kuryenteng nakukuha nila. Kung ganun, pupunta ba tayo? Data analyst ka, at mekaniko naman ako. Siguradong pasok tayo sa hinahanap nila, di ba?
Ngumisi ako ng mapakla. Itinuro ko ang kisame. Kailangan mong dumaan sa ika-17 palapag para makarating sa ika-30. Sa tingin mo ba, palalampasin ka ng mamamatay taong yun? Tsaka may isa pa akong bagay na hindi na lang sinabi. Sa ganitong katapusan ng mundo, ang alok na libreng pagkain at tirahan ay madalas na nangangahulugang gagawin kang alipin. Kapag pumasok ka sa paraisong yun, hindi ka na ituturing na tao, kundi pag-aari na ng iba. Tiningnan ko ang mga bagong sibol na puting kabute sa estante. Kesa maging baterya ng ibang tao, mas gusto ko pang maging hari ng banyong ito. Biglang may narinig na kakaibang tunog mula sa lagusan ng hangin sa kisame. Hindi ito katok, kundi tunog ng umiikot na makina. Bigla akong napatayo. Pinatay ko ang camping light. Sa dilim, may dalawang pulang ilaw na kumukutitap sa lagusan. Isa itong maliit na drone. Nakalutang ito sa likod ng mga blinds. Diretsong nakatutok ang camera sa bagong gawa naming pampalamig sa sahig. Nakita nila, umabot na hanggang dito ang mga galamin ng mga tao mula sa ika-30 palapag. 10 segundo lang na natili doon ang drone bago lumipad paalis, pero nakakapangilabot ang naiwan nitong tensyon. Pagsapit ng alas 9 ng umaga sa ika-8 araw ng matinding init. Halatang natataranta na si Lysian yun. Nakita nila ang aircon natin. Aagawin ba nila yun? Nagtataka akong napatingin sa kanya. Aagawin ang basurang to. Simple lang ang konsepto nito, pero kailangan ng drain na diretsong nakakonekta sa ilalim ng lupa. Sobrang haba ng mga tubo doon sa matataas na palapag, at malakas din ang harang ng hangin. Hindi nila mahihigop ang malamig na hangin. Pribilehiyo ito ng mga nasa mababang palapag. Eksakto ang pagsusuri ko. May kuryente pa rin sa ika-30 palapag. Pero wala silang pampalamig. Sira na ang mga outdoor unit ng aircon kapag lumagpas sa 60 grado ang init. Hindi naiikot ang mga compressor nito. May kuryente nga sila, pero tinitiis pa rin nila ang matinding init. Maya-maya, may kumatok ulit sa pinto. Walang nagsasalita sa labas, tunog lang ng isang bagay na nahulog. Walang kahit sino sa labas, isang walkie-talkie lang ang naiwan. Naghintay muna ako ng 10 minuto para siguraduhin walang nag-aabang, bago ko mabilisang binuksan ang pinto. Kinuha ko sa loob ang walkie-talkie. Mula rito, narinig ko ang formal at kalmadong boses ng isang lalaki. Rinig pa nga ang classical music sa background niya. Hello, nakatira ka ba sa Unit 1601? Ako si Ginoong Chin mula sa ika-32 palapag. Pasensya na sa drone ko kanina, medyo nakakabigla yata. Nakita ko ang munting imbensyon ninyo. Napakamalikhain. Geothermal heat pump ang gamit ninyo, tama. Walang paligoy-ligoy naman akong sumagot. Sabihin mo na kung anong kailangan mo. At diretsahan nang ang nagsalita si Ginoong Chin. Gusto kong makipagkasundo sa'yo. Kailangan ko ng blueprint ng device na yun. O kaya yung modification plan. Bilang kapalit, may bibigay ko ang mga gusto mo. Binisto ko ang iniisip niya at sinabing, nasa matataas na palapag kayo, hindi nyo magagamit ang planong ito. Wala ka na roon, may mga booster pump kami, may mga industrial fan kami, basta may ideya kami, kaya naming solusyonan ang problema sa wind resistance. Sabihin mo na kung magkano. Pagkatapos ay nilinggan ko si Lysian yun at inutusang i-check ang boltahe ng baterya. Dahil sobrang baba ng efficiency ng solar panel sa ganitong katinding init, at para na rin maiwasan ng mga drone. Hindi nila malabas ng masyadong malayo ang mga panel. Kapag walang kuryente, hindi iikot ang cooling fan. At masisira ang life support cabin. Matapos itong pag-isipang mabuti, pumayag akong makipagkasundo kay Mr. Chin. Isang full charge na high-energy lithium battery pack ang hiningi ko bilang kapalit. Pero hindi naging madali ang lahat. Matapos kong ibaba ang walkie-talkie, hindi muna ako nagmadaling iguhit ang blueprint. Sa halip, naglabas ako ng isang rolyo ng fishing line at ilang kawil mula sa backpack ko. Nagtatakang nagtanong si Lysian yun sa tabi ko, anong gagawin mo dyan? Habang ginagawa yun, nagpaliwanag ako, yung bot zero sa ika-17 palapag. Hindi yun papayag na basta nalang dumaan ang mga supply sa harapan niya. Kung magbababa ng gamit mula sa ika-30 palapag, kailangan dumaan muna ito sa bintana ng ika-17 palapag. Isa itong labanan sa himpapawid. Makalipas ang isang oras, isang malaking 6-rotor industrial drone. Ang unti-unting bumaba sa gilid ng gusali, bitbit ang isang mabigat na parcel. Laman ng parcel ang kailangan kong malaking outdoor power supply. Nang makababa ang drone sa level ng ika-18 palapag, biglang nabasag ang bintana ng Unit 1704, isang malaking harpon na may kalawit. Ang biglang bumaril palabas, humiwa sa hangin ang cable ng bakal. Kahit hindi nito tinamaan ang drone, sumabit ang cable sa lubid sa ilalim nito. Isang nakakabinging 8-angle na parang halimaw ang umalingaw mula sa bintana ng ika-17 palapag. Isang maskuladong lalaki, na walang suot na pang-itaas, ang lumitaw sa bintana. Nakasuot siya ng gas mask, at mahigpit na nakahawak sa cable ng bakal, pilit na hinihila ang drone papasok sa loob. Siya ang bot zero sa ika-17 palapag. Umatungan ng husto ang motor ng drone habang pilit nitong binabatak ang sarili pataas. Pero tila bibigay ito sa halimaw na lakas ng lalaki. Nang makita ito, kalmado kong binuksan ang shooting hole sa balkonahe. Itinaas ko ang modified crossbow at pinuntirya ang banat na cable ng bakal. Huminga ako ng malalim at kinalabit ang gatilyo. Gawa sa pinatalas na kabilya ang pana at may taglay itong napakalakas na puwersa. Saktong tinamaan nito ang pinakabanat na bahagi ng cable. Kahit hindi nito direktang napatid ang cable, naging dahilan ng malakas na impact para manginig ng matindi ang cable sa kamay ng bot zero. Nadulas ang kamay ng bot zero at saglit na lumuwag ang cable ng bakal. At sa mismong sandaling iyon, biglang pinutol ng drone ang lubid. Nawalan ng suporta ang parcel at mabilis itong bumulusok pababa. Binitawan ko ang crossbow at mabilis na nilabas mula sa shooting hole ang isang modified na lambat panalok.
Malakas na bumagsak ang parcel sa lambat. Halos mabali ang pulso ko sa tindi ng impact. Pero kinagat ko ng diin ang labi ko at nilabanan ito. Sa sumunod na segundo, mabilis kong hinayla ang lambat pabalik sa balkonahe. Isinara ko at nilock ang shooting hole. Mula sa itaas, narinig ko ang papalayo ng ugong ng drone. Pati na rin ang galit na pagmumura at paghampas sa pader ng Bat-Zero sa ika-17 palapag. Pagbalik ko sa loob, binuksan ko ang parcel. Full charge ang outdoor power supply. May kasama pa itong isang vacuum-sealed na beef jerky. Ibibigay ba natin sa kanila yung blueprint? Napalunok si Lee Sian Yun habang nakatingin sa nakakatakam na beef jerky. Naglabas naman ako ng papel at ballpen. Mabilis akong gumawa ng sketch, syempre ibibigay natin. Pero kailangan nating mag-iwan ng alas. Binago ko ng konti yung mga mahalagang sukat sa blueprint. Pag sinunod nila to para gumawa ng kulang system, sobrang ingay ng lalabas. Tapos 70% lang ang efficiency nito. Habang ngumunguya naman ng beef jerky si Lee Sian Yun, nagtanong siya. Bakit hindi na lang peke ang ibigay natin? Tinali ko yung blueprint sa naputol na dulo ng lubid. Tapos sinabit ko sa labas ng balcony. Kasi, long-term na negosyo to. May kuryente sa palapag 30, tayo, may utak at teknolohiya. Sa palapag 17 naman, puro karahasan. Isa tong tatsulok. Ngayon, nakabuo tayo ng manipis na ugnayan para makipagkalakalan sa palapag 30, pero yung baliw sa palapag 17. Tayo na ang pangunahing target niya. Habang sinasabi ko to, lumapit ako sa pinto. Sumilip ako sa peephole papunta sa itaas, ramdam na ramdam ko yung matinding uhaw niya sa dugo. Na parang tumatagos mula sa kisame. Hindi nakuha ng Carney Hero yung baterya. Siguradong bababa mismo yun dito. Mahigpit kong hinawakan ng military shovel ko. May dumaan na pananabik sa mga mata ko na pumatay. Ngayong may kuryente na tayo. Lee Sian Yun, pwede na bang i-upgrade yung mga maliliit mong laruan? Pagkarinig niya doon, tinignan ni Lee Sian Yun ng puno at umiilaw na baterya, tapos binaling niya ang tingin sa mga basurang nandoon sa sulok. Yung mga sirang transformer at motor ng microwave. Isang baliw ng ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Aba, oo naman. Kaya kung gumawa ng high voltage arc trap. Pasado 11:30 na ng gabi. Sobrang tahimik sa sala, ang tanging maririnig mo lang ay ang mabigat na paghinga ni Lee Sian Yun. At yung mahinang TSZZZ ng panghinang na tumutunaw sa soldering wire. Umiilaw ng asul yung outdoor battery na nakuha namin kaninang umaga, nakakabit ito sa kumpol ng mga nakakatakot na electronic parts. Sa sahig sa mismong harapan niya, may 3 kinahoy na transformer ng microwave. Na magkakasunod na nakakabit sa mga high voltage capacitor, at isang simpleng coil na binalutan ng tanso. Nakaupo lang ako sa madilim na sulok, habang pinupunasan ng talam ng shovel ko, nagtanong ako. Ilang boltahe ang kaya niyan? Napalunok si Lee Sian Yun. 220 volts ang pumapasok. Pag dumaan sa booster, papalo ng 20,000 volts agad-agad. Kahit hindi ganun kalakas ang kuryente. Sapat na to para makabuo ng kuryenteng tatagos sa damit. Pag nadikit sila ng higit sa 1 segundo, siguradong magwawala ang tibok ng puso nila at mangingisay ang mga kalamnan. Tumango na lang ako tanda ng pagsang-ayon. Pagkatapos nun, pareho kaming nagsuot ng makapal na gloves na pangkuryente. Dahan-dahan naming hinayla ang mga tansong kasing nipis ng buhok, at inilatag ng pakrus-krus sa sala, sa mismong daanan papunta sa pinto. Halos hindi makita ang mga tanso sa dilim, kikinang lang to pag natapatan mo sa saktong anggulo. Ito ang inihanda naming bitag ng kuryente para sa mga bisita. Pasado 1:00 ng madaling araw, nang may yumanig ng malakas sa labas ng pinto ko. Rinig na rinig ang sigaw ng Carney Hero mula sa palapag 17. Makinig kayong nasa loob. Ilabas nyo yung baterya, pati na rin yung tubo nyo na naglalabas ng malamig na hangin. Kung hindi, tatagterin ko kayo ng pino at gagawing tapa. Hindi ako umimik, sinuot ko ang night vision goggles ko, at sumenyas kay Lee Sian Yun. Pagkakita niya, sumiksik si Lee Sian Yun sa likod ng pader papunta sa kwarto, nanginginig ang mga daliri niyang. Nakapatong sa isang pulang industrial switch. Wala pang ilang sandali, tuluyan nang nawasak ang pinto ko. Sa night vision ko, 3 malalaking pulang balto ang pumasok. Napakalaki nung nauna, binalot niya ang buong katawan niya ng makapal na duct tape. At mga lumang magazine para gawing improvised na armor, naka-helmet din siya ng pangmotorsiklo na inayos. Hawak niya ang 1 metrong matulis na kutsilyo pang karneng baboy. Siya nga yung Carney Hero mula sa palapag 17. Sa likuran niya, may 2 kasabwat na mukhang uhaw din sa patayan. May hawak silang palakol at bakal na tubo. Ngumisi ang Carney Hero sabay bukas ng hawak niyang nakakabulag na flashlight. Hehe, ang dilim-dilim, huwag na kayong magtago. Amoy na amoy ko ang tubig sa mga katawan nyo. Nigang-ikot ang sinag ng ilaw sa sala, hanggang sa tumapat ito sa mga nagkalat na kahon ng supply. Agad na bumakas ang kasakiman sa kanilang mga mata. Hindi nila napansin ang mga napakanipis na tansong alambre sa paanan nila. Umatungal ang 3 at sumugod sa sala na parang mga baboy ramo. Sa gitna ng dilim, malamig akong nagsalita. Buhayin mo ang kuryente. Si Lee Sian Yun na nakakubli sa kanto ng pasilyo. Ay pumikit at pinindot ang switch. Isang nakakabinging putok na parang kidlat. Ang umalingaw-ngaw sa sala, ang kaninang madilim na paligid, ay biglang nagliwanag na parang tanghali dahil sa nakakabulag na asol at puting ilaw. Ang mga tansong alambre na nakasabit sa hangin ay agad na naging singaw. Biglang nanigas ang mga katawan ng 3 maskuladong lalaki, bago nang isay ng matindi na parang mga manikang pinapagalaw ng sinulid. Nagwala ang mga asol na kuryente sa kanilang balat, mga kasukasuan, pati na rin sa mga bakal nilang zipper. Habang nakatingin sa tumutunog na power supply, napasigaw si Lee Sian Yun. Overload na ang boltahe, aandar na ang protection mechanism. Kasunod nito, namatay ang kuryente at nawala ang asol na ilaw. Muling nabalot ng dilim ang sala. Ang tanging natira ay 3 bultong umuusok at nakabulag sa sahig.
Wala nang buhay ang dalawang tauhan. Tumigil na ang pagtibok ng mga puso nila dahil sa matinding boltahe ng kuryente kanina. Pero buhay pa ang Carnicero. Ang makapal niyang taba, at ang mga nakabalot na tape sa buong katawan niya, nagmistulang insulation layer. Kaya siya nakaligtas. Nakadapa siya sa sahig habang nanginginig ang buong katawan. Nabitawan niya ang hawak na patalim. Pilit nagpupumiglas ang Carnicero para bumangon. Sunog na ang visor ng kanyang helmet dahil sa kuryente, pero ang namumula niyang mga mata ay masamang nakatitig sa akin. Traidor ka, pinaikutan mo ko, hindi na ako nagsalita pa. Hinayla ko si Lisian yun pabalik sa kwarto, at sinilaban ang buong sala. May mga fireproof board ang sala kaya hindi tatagos ang apoy sa mga dingding. Hanggang sa masunog lang lahat ng gamit, hayaan na nating gawin siyang abo ng apoy na ito. Bandang 4:00 ng madaling araw, tuluyan nang namatay ang apoy. Hawak ang mga susi, isinama ko si Lisian yun papunta sa palapag 17. Ang bodega ng Carnicero ay puno ng mga supply na ninakaw mula sa iba't ibang palapag. May 5 buong kahon ng mineral water, at 2 malalaking lalagyan ng tubig. Namumundok ang mga bigas, harina, at mantika, mayroon pang ang hand-crank generator. Pinakuha ko kay Lisian yun ng mga supply bago umalis. At sa huli, sinunog ko rin ang palapag 17. Para palabasin na namatay ang Carnicero sa isang aksidenteng sunog. Hindi pwedeng malaman ng mga tao sa palapag 30 na kami ang tumapos sa Carnicero. Kailangan naming magpanggap na mahina. Sa kwarto naman sa ibaba, kaming dalawa ni Lisian yun ay nakaupo sa survival cabin na puno ng mga nakuha naming gamit habang nakikinig sa lumalagitnit na apoy sa itaas. Pero wala kaming maramdamang saya sa pagkapanalong ito. Dahil alam namin, na simula pa lang ang Carnicero. Ang totoong halimaw, ay nakadungaw sa amin mula sa palapag 30, 10:00 ng umaga, sa 9 na araw ng matinding init. Umabot na sa 66 na grado ang temperatura sa labas. 2 oras na naglagablab ang sunog sa palapag 17 kagabi. Mabuti na lang, matibay talaga ang fire structure ng gusaling ito. Hindi kumalat ang apoy hanggang sa palapag 16, pinainit lang nito lalo ang kisame. Ngayon, pinagsasaluhan namin ni Lisian yun ng isang masarap at marangyang almusal na matagal na naming hindi natitikman. Lugaw na may dilatang baka, kasama pa ng mga pickled veggies na nakuha namin mula sa Carnicero. Kahit nasa madilim kaming banyo, kahit 26 na grado lang ang lamig na dala ng hangin mula sa sahig. Walang kapantay ang sarap na nararamdaman namin ngayon. Dinilaan ni Lisian yun ang kanyang kutsara. Kumikinang ang mga mata niya. Kung titipirin lang natin ang mga supply natin ngayon, aabot na to hanggang Taglagas. Pero umiling lang ako nang marinig ko yun. Taglagas, sa ganitong sobrang lala ng panahon, baka hindi na talaga dumating ng Taglagas. Itinuro ko ang itaas. Saka, sa tingin mo ba, ang apoy sa 17 palapag ay hindi makikita ng mga tao sa 30 palapag. Pagkasabi ko nito, biglang tumunog ulit ang radyo sa tabi ko. Ang ganda ng fireworks display kagabi. Mukhang patay na ang bastos na mamatay tao na yun. Binabati ko kayo sa pagtanggal nyo sa hadlang. Rinig mula sa radyo ang malamig at nakakakilabot na boses ni Ginoong Chin. Dahil wala na ang hadlang, bukas na ang daanan natin. Ginoong Long, masyado akong interesado dyan sa ginawa mong cooling system. Kaysa sa mga plano, mas gusto kong makuha ang mismong gumawa nito. Agad ko siyang tinanggihan. Ayos lang kami rito. Hindi namin kailangang lumipat. Mas naging malamig ang tono ni Ginoong Chin sa kabilang linya. Ginoong Long, mukhang nagkakamali ka. Hindi ito isang imbitasyon, kundi isang utos. Ang temperatura ngayon sa labas ay 66 na degrees. Ayon sa huling ulat ng weather station, magkakaroon ng isang matinding heatwave bukas. Baka pumalo pa sa 72 degrees Celsius ang init. Sa oras na mangyari yun, yung simpleng cooling system mo. Kaya pa kaya tayong buhayin. Tanging ang santuaryo lang namin sa 32 palapag ang makakapagligtas sa inyo. Patuloy na nagsalita si Ginoong Chin sa radyo. Bibigyan ko kayo ng 1 oras para mag-isip. Pagkalipas ng 1 oras, pabababain ko ang security team para sunduin kayo. Sana, maging matalino kayo sa desisyon nyo. Naputol ang signal ng radyo pagkasabi niya nito. Agad na namutla sa takot si Lisian yun. 72 degrees. Aabot ba talaga sa 72 degrees? Parang niluluto na ng buhay ang mga tao niyan. Nang marinig ko ito, malamig ko siyang sinagot. Nagsisinungaling siya, kung talagang perpekto ang 32 palapag. Bakit atat na atat siyang makuha tayo, pati na ang teknolohiya natin? Isa lang ang ibig sabihin niyan, may problema ang cooling system nila. Dahil pinakamatindi ang tama ng araw sa pinakatuktok ng building. Kahit may mga solar panels pa silang panangga, siguradong aabot ng higit 70 degrees ang temperatura ng bubong. Sa ganoong katinding init, kahit mga pang-industriyang aircon, bibigay at masisira rin. Pagkatapos ay lumapit ako sa mga supply namin para maghanap ng magagamit. At gumawa kami ng patibong ni Lisian yun. Sumapit ang 11:00 ng tanghali. Narinig namin ang sabay-sabay na mga yabag sa hagdanan. Sa tunog pa lang, mukhang 5 tao iyon. Mabibigat ang hakbang nila gawa ng mga combat boots. Ang 5 tao ay may suot na riot helmets at stab-proof vests. May dala pa silang mga riot shields. Ang kapitan na namunguna sa kanila ay may hawak na na-modify at malakas na nail gun. Sakto, bago pa man nila tuluyang masira ang pinto, pinindot ni Lisian yon ng switch ng blower sa loob ng kwarto. Mula sa maliit na butas sa ilalim ng pinto, bumuga ang pinaghalong chili powder at quicklime powder. Ang umaalon na puti at pulang alikabok ay hinay pa ng napakalakas na hangin at mabilis na rumesbak papunta sa makipot na hagdanan. Kulob na kulob ang hagdanan, kaya ang mga sanay sa labang security team nagkagulot nagpanik sa isang iglap. Ang quicklime, kapag humalo sa pawis nila, mag-iinit ito at susunugin ang kanilang balat.
Ang chili powder naman, susunugin ng kanilang mga baga. Kahit na nakasuot pa sila ng mga maskara. Walang palagang mga ito sa pinong alikabok. Papasukin nito ang mga damit nila hanggang sa kanilang mga leeg. Sa sobrang init na higit 60 degrees, siguradong 10 beses na mas masakit ang pagkasunog ng balat nila. Sa sobrang tarantang kapitan, nataranta na rin siyang kalabitin ang nail gun. Tumago sa fireproof door ang mga bakal na pako, at bumaon sa pader ng kwarto. Habang ako, may hawak na sprayer na puno ng langis. Nang makita kong namimilipit na sila sa sakit at nawawala sa wisyo, papasugod pa sana sila nang. Agad kong inspray ang langis gamit ang blower direkta sa pasilyo. At walang pag-aalinlangang inihagis ni Lisian yon ang nag-aapoy na piraso ng tela sa mismong bunganga ng blower. Sa isang iglap, bumulwak ang apoy mula sa maliit na butas sa pinto. Lamon ng malaking apoy ang buong pasilyo. Makalipas ang 5 minuto, tuluyan ng tumahimik ang hagdanan. Ang tanging naririnig na lang ay ang ugong ng umiikot na wind cannon. Kaming dalawa naman ay abala sa pagliligpit ng mga naiwan nilang gamit sa pasukan ng pasilyo. Kinabukasan, pagsapit ng 12:00 ng tanghali, armado kami hanggang ngipin ni Lisian yon. Paakyat sa mga hagdan, inisa-isa namin hanggang sa makarating kami sa tapat ng pinto ng 32 palapag. Nilabas ko agad ang isang portable power station mula sa aking backpack. Itinusok naman ni Lisian yon ng high voltage arc generator sa awang ng electronic lock. Isang nakakasilaw na asol at puting kuryente ang biglang sumiklab at tuluyang sumire sa circuit board ng lock. Pagkatapos ay sabay naming kinalampag ang pinto at sumugod sa loob ng Changkyong shelter. Kahit pa nilagyan ng pinakamagandang heat insulation film ang malalaking salamin na bintana. Sa tindi ng direktang sikat ng araw na umaabot sa 72 degrees, para pa rin itong isang dambuhalang pugon. Sa gitna ng malaking kwarto, may ilang malalaking industrial aircon. Napatay at kumikislap na lang ang mga pulang ilaw ng error. Sa dilim, sa may tabi ng mga aircon, may isang lalaking nakaupo. Nakasuot si Ginoong Chin ng mamahaling silk shirt, pero basang-basa na ito ng pawis at nakadikit na sa kanyang balat. May hawak siyang isang baso ng whiskey na may yelo. Sa tabi niya, nakahandusay ang ilang security guards. Sila yung mga taong naiwan at hindi niya pinababa kanina. Ngayon, walang malay ang mga ito dahil sa matinding heat stroke. Itinaas ni Ginoong Chin ang kanyang baso. Bakas sa mukha niya ang isang mapait na ngiti. Welcome sa Changkyong. Kayo ang nanalo. Ubus na ang mga gwardya ko, na-overload ang kuryente. Bumigay na ang mga aircon, malapit nang maging oven ang lugar na to. Hindi ko siya pinansin. Sa halip, inalam ko agad kung anong naging sira ng mga aircon. Napansin kong inilagay pala ni Ginoong Chin sa bubong ang mga outdoor unit. Sa tindi ng sikat ng araw tuwing tanghali, baka umabot sa 70 degrees ang init doon. Walang lalabasan ng init ng mga unit. Kaya natural na mamamatay ito para hindi tuluyang masira. Lumapit ako kay Ginoong Chin at sinabing, mula ngayon, ako na ang boss ng building na to. Tiningnan ko siya pababa, ang dating makapangyarihang lalaking ito. Lahat ng meron ka, ay akin na. Pwede kang maging assistant ko. O itapon kita sa labas. Tiningnan ako ni Ginoong Chin sa aking mga mata na walang bahid ng anumang emosyon. Isang tingin ng taong nakipagpatintero na kay kamatayan at bumasag sa agwat ng mga mayayaman at mahihirap. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ibinababa niya ang kanyang mataas na pride. Pautal-yutal siyang sumagot, masusunod po, boss. Makalipas ang 10 minuto, umugang ang mga water pump mula sa bubungan. Kasunod nito, muling nabuhay ang mga patay na aircon sa loob ng kwarto. Na may mabigat na tunog ng pag-andar. Kahit hindi na kasing lakas ng dati, ramdam na ramdam mo pa rin ang buga ng malamig na hangin. Unti-unti nang bumaba ang temperatura sa loob. Hinubad ko ang mabigat kong heat suit at napabagsak ng upo sa sahig. Tiningnan ko ang nagbabagang mundo sa labas ng bintana, ang nakakapasong init na umaabot sa 72 degrees. Nakaligtas kami.